Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga magulang at mga kapatid, muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay po ng mga salita ng Diyos na patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, kasiglahan, kagalingan, kaligtasan, at katagumpayan po ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang nanonood, nakakapanood ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Medyo naantala po yung aking pagda-live dahil meron lang po akong pinalish yan sa aking pong subject matter o sa ating subject matter na mapagninilay-nilayan o mapag-aaralan ngayong umagang ito, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, saan man po kayo naroroon. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Hallelujah. Minsan kailangan nating bumalik sa basics para po mapagtagumpayan ang isang bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi natin kailangan ng mga kung ano-anong mga fancy words o mga salitang nagbibigay ng palumuti, lalo po ang mga salitang ito ay galing sa wisdom ng tao. Hindi po natin pwedeng panghawakan yan. Ang mapanghahawakan po natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Siyempre wala pong iba kundi ito pong ating mapag-aaralan ngayong araw na ito o ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, sa tulong po at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya bago po ang lahat, manalangin po muna tayo. We praise you, Father, we praise you, Jesus, we praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat, nagbibigay po ng luwalhati, ng pagdakila sa iyong pangalan. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha, Diyos kang nagbibigay ng tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. Ikaw ang Diyos na kumikilos, gumagawa upang anumang problema o suliranin o pangangailangan ng iyong mga anak ay matugon mo mula sa iyo at sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Kaya aking pong ipinagkakatiwala ang mabuting balita na amin pong pagsasalu-saluhan, kasama na po ng lahat ng mga magulang ko at kapatid na nanonood at nakikinig ng panayam na ito sa pangalan ni Jesus. And we know na kami po ay tunay mo ngang biniyayaan na, pinagpala, iniligtas, pinagaling, pinasiglap, pinatatag, at binigyan mo na ng katagumpayan sa aming mga buhay. At kung ano man po pagkukulang namin, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, salita at sa gawa, sinasadya man po o hindi, patawarin po kami. Kaya salamat po sa araw na ito, sa tugon at sagot sa aming dasal at panalangin, kaalinsabay ng katagumpayan sa aming banal na gawain. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say Amen and Amen. Purihin natin
ang ating mahal na Panginoon. So minsan pa mga magulang, mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, kaibigan, kakumpare, kakumare, kabatchmates, kaklase, at kayo pong lahat na mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong nagbibigay ng suporta at na lagi pong sumusubaybay sa gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Gaya po na sinabi ko sa inyo kanina, minsan kailangan nating bumalik sa basics, hallelujah, para mapagtagumpayan natin ang isang, o rather, ang pagsubok o mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan sa buhay na ito. Okay? So, mga magulang, mga kapatid, kunin po ninyo ang inyong mga Biblia, gadgets, o inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos, notebook, notepads, upang maisulat po ninyo itong mabuting balita na ating pong mapag-aaralan. Purihin ang Panginoon. Meron akong mga kaibigan na nasa ibang bansa ang humihingi ng dasal at panalangin sa akin. Ito po yung mga nakasama ko ng matagal nung nandun po tayo o nandun kami sa dating church o ministry na amin o ating kinabibilangan. Ngayon po meron silang mga sakit, meron silang mga karamdaman sa buhay, at alam nila yung salita ng Diyos May mga knowledge po sila, meron po silang understanding sa Word of God. Kaya ang sabi ko sa kanila, hindi ko na kailangang magbigay ng encouragement sa inyo ng mga malalalim tungkol sa salita ng Diyos. So back to basics tayo. Sabi ko sa kanila, simple lang po ang ibinigay ko sa kanila encouragement mula po dito sa ating mapag-aaralan, kasi sabi ko nga po sa inyo, alam din nila kung ano yung nalalaman ko ay palagay ko'y nalalaman din nila dahil sila po'y ginagamit na rin ng Panginoon bagamat nasa ibang bansa po sila. Okay? Kaya sabi ko, we need to overcome. Kailangan nyo itong mapagtagumpayan kung ano man itong mga nangyayari sa inyo, sakit man yan o sakit o karamdaman. Ang wika ko sa mga kaibigan kong ito, you need to overcome. Gayong kayo ay nakikinig sa akin, so yun din po ang nais kong sabihin sa inyo. We need to overcome. You need to overcome. Kung ano man po ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay o mga suliranin o problema sa buhay na ito. Okay? Can you say amen? So yun po yung ating titulo. Yun po yung ating simpleng subject matter. Mga magulang, mga kapatid, ano po uli yun? We need to overcome. You need to overcome. Listen to this. Ang mundo ay punong-puno ng misconception, ng mga maling paniniwala, maling palagay, at mga maling opinion sa buhay. Marami po sa atin ay masyadong opinionated. Masyadong opinionated. Hindi po naniniwala sa mas mataas na kaalaman na nanggagaling o manggagaling po sa salita ng Diyos. Can you say amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, anuman ang inyong mga kalalagayan sa buhay, meron po tayong mapangahawakan na ang Diyos ay nagbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus.
Can you say Amen? Kasi po, as a believer, bilang mananampalataya, idaan natin sa payak na kaalamang ito. When we bend our knees to pray, God bends His ear to listen. Ito po ang encouragement ko sa inyo, at nawa itong pagpapalakas ng inyong makalooban dito po sa mabuting balita na ating pagsasalu-saluhan ay magdulot din po ito sa inyo ng enlightenment, ng enrichment, ng advancement sa inyong buhay pagdilingkod, sa inyong buhay pananampalataya sa Diyos in any manner. Kung ano man po ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay na ito, sa pangalan ni Jesus. Okay? So open your Bible. Isang talata lang po ang nais kong bigyan ng pagninilay. Psalm 61 verse 1. Psalm 61 verse 1. At ito po ay sulat ng isang hari na nagngangalang David. Okay? Awit 61, talatang 1. At ganito po kapayak o kasimple ang kanyang pananalig kay Yahweh sa problema o anumang pinagdadaanan ng haring ito sa kanyang buhay ng mga panahon na iyon. At ang sabi niya ay ganito, Hear my cry, O God, attend unto my prayer. Dinggin mo ang aking daing, O Diyos, pakinggan mo ang aking dalangin. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! At nais ko lang pong banggitin at sabihin sa inyo, mula po noong October 2 hanggang sa mga araw na ito, ay masusi rin po akong inuutusan ng Panginoon na magdasal ng manalangin, hallelujah, ng mataimtim. Kasi po, ang abang lingkod na ito ay meron din pong hinihingi na mangyari at maganap sa aking buhay ngayong buwan ng Oktubre. Kaya talaga pong masyado pong inaabot din ng mahabang oras ang aking pagdarasal at pananalangin. At syempre po, kasama po kayong lahat dyan, mga magulang ko at mga kapatid, sa tulong po at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Minsan ang kaaway nagdi-distract o naglalagay o nagbibigay po ng distraction, pero nariyan po ang Panginoong Jesus, nariyan po ang Panginoong Diyos, hallelujah, upang itaboy itong mga distraction na ito na ating pong nararanasan sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Hallelujah. Kaya mga magulang, mga kapatid, in what manner na ang Diyos po ay nagbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay, gayong tayo po ay lumalapit, dumudulog po sa Kanya, nananalangin po tayo sa Kanya ng taimtim. I presume all of you, my brothers and sisters, ay talaga pong isinasabuhay natin ang pagdarasal o pananalangin ng taimtim, o yung tinatawag po sa wikang Ingles na fervent prayer. Ito man po ay maiksi o mahaba, it doesn't matter.
as the Spirit leads po tayo dito, mga magulang, mga kapatid, sapagkat ang Diyos naman po ay nakatingin sa ating mga puso pag tayo po ay nagdarasal o lumalapit sa Kanya. Can you say Amen? So, hindi ko na po papakatagalin, my brothers and sisters, sa anong paraan na ang Panginoong Diyos po ay nagbibigay po ng victory sa buhay po natin. Again, lalo't sa panahon, Brother Michael Livoon, na ikaw at ako, tayong lahat ay dumudulog sa harapan ng Diyos o dumudulog sa Diyos. Narito po, number 1, He demands faith. God demands faith. Yung pong pananalita o deklarasyon ni King David po rito sa mabuting balita na ating binasa na sinasabi niya, dinggin mo ang aking daing o Diyos, pakinggan mo ang aking dalangin. Ang hinihingi po ng Diyos kay Haring David ay pananalig o pananampalataya. God demands faith to King David habang inuusal niya itong kanyang dasal o panalangin. In the same manner, ganon din po sa atin God demands faith. He demands faith. Hinihingi ng Diyos ang ating pananalig, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya. Bakit po? Because faith brings answers to our prayers. Because faith bring answers to our prayers. At ito rin po yung sinasabi ko sa mga kaibigan ko ngayon na nasa ibang bansa na dumadaan sa pagsubok sa kanila pong nararanasang sakit at karamdaman. Sabi ko nga po sa inyo, gayong alam din nila ang salita ng Diyos. Very basics po ito, pero brothers and sisters, ito po talaga ang sasagot at tutugon sa ating dasal at panalangin. Yung ating paniniwala kapag lumalapit tayo sa Diyos, gaya po ng deklarasyon ni King David sa huli, sabi niya, pakinggan mo ang aking dalangin. Kaya sinasabi ko po sa inyo, faith brings answers to our prayers. At yan din ang magpapagaling sa misis mo, Brother Michael Livoon. Yan ang magpapagaling sa iyong asawa. Yang faith ninyong mag-asawa sa pangalan ni Jesus. Kaya kapit lang, brothers and sisters in Christ, sa Panginoon. Can you say amen? Kasi faith in God overcomes oppositions in life. Ang pananalig sa Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan sa mga oposisyon na nangyayari o nagaganap sa ating buhay. Totoo naman po, napakaraming oppositions ang nararanasan natin, lalo na't pag tayo po ay ginagamit na ng Panginoon, habang tayo ay lumalapit sa Diyos, habang tayo ay ginagamit ng Diyos. Sabi yan ng isang lingkod ng Diyos sa akin na nagpatotoo kagabi sa abang lingkod na ito. Bago niya na isulat yung subject matter na kanyang iprinits kagabi sa aming gawain, 2 linggo rin po siyang dinidistract ng kaaway o itong mga oppositions na ito na nangyayari sa kanyang buhay. Pero nagpapasalamat siya sa Diyos dahil na-overcome niya ang lahat ng ito. Nang dahil sa faith niya kay Jesus, nang dahil sa faith niya sa Panginoong Diyos, at nang dahil na rin sa puntong alam niyang kaya nangyayari ito kasi merong magandang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ganon din po sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Sabi po ng Bible yan Mark 11:22-24. Narito po ang
supporting verses natin sa unang pagninilay na sinasabi ko po, God demands faith. Mark 11:22 to 24. Ano po ang sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Si Jesus po ang nagsasalita at ang sabi niya po ay ganito. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. As we have faith in God, it overcomes fear na nangyayari sa buhay natin. Brother Michael Livoon, nawawala yung takot, naaalis yung takot. Pagka tayo'y nananalig at nananampalataya sa Panginoon, napagtatagumpayan natin ang anumang mga oppositions sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Gayong ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita. Verse 22 pa lang po yan, And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Verse 23, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi, ay kakamtin niya ito. Pag meron po tayong faith sa Panginoon, gayong ito ay hinihingi niya o nire-require niya sa atin, yung imposible pong bagay ay napagtatagumpayan po natin, nagiging posible po ito dahil po sa pananalig natin mismo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Kaya pagdating sa verse 24, sabi po rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo. Magsisampalataya kayo. Na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Narinig po ba ninyo yan, mga magulang, mga kapatid? Kaya lahat po tayo, i-forward natin ang lahat ng issues sa buhay po natin sa Diyos. Therefore, let us forward all our issues to God by faith, through faith, with faith, sa pangalan ni Jesus. And I tell you this, God answers. Tumutugon ang Diyos, sumasagot ang Diyos. Kaya, yun din po yung simpleng-simpleng payo ko sa dalawang kaibigan kong ito na nasa ibang bansa. Ang sabi ko sa kanila, yung faith mo sa Diyos, hindi ko na kinakailangang magsabi o magturo sa kanila ng mga malalalim na kapahayagan and so on and so forth. Hallelujah! Gayong alam din nila yung Word of God. So yun lang po sinabi ko. Yung faith mo kay Lord, sabi ko sa isa, gayon din do sa isa, yung faith mo sa Diyos, yan ang magpapagaling sa sakit mo. Yan ang magpapagaling sa karamdaman mo. Yan ang tutugon at sasagot sa dasal at panalangin mo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya, sinasabi ko nga sa inyo kanina, back to basics tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Ito yung payak, ito yung simpleng bagay na hinihingi ng Diyos sa ating buhay. No fancy words, no fancy moves. Walang maraming eklat-eklat. Hallelujah, sa salitang mundo. Walang pa-eklat-eklat. Simple at payak na salita na sinasabi po ng Biblia na dapat nating gawin, na dapat nating tupdin, na dapat nating isabuhay. And I tell you this, tunay na tumutugon at sumasagot ang Diyos. Bakit kanyo? Tignan nyo, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos,
Sabi ng Psalms 34:17-19, awit 34, open your Bible. Sabayan nyo ako sa pagbasa. Awit 34:17 hanggang 19. Ang sabi po'y ganito, ang matuwid ay nagsidaing. Panalangin po yan. It demands faith. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon. At dininig ng Panginoon. Yun nga yung sinasabi ko. Faith brings answer or answers to our prayers. Ituloy natin. At iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. At inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Verse 19. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Narinig mo yon, Brother Robert Cabagnot? I hope and I pray ng iyong bunsong anak sa pangalan ni Jesus, siya ay pinagaling na rin, siya ay iniligtas na sa anumang sakit at karamdaman. Ganon din po sa inyong lahat ayon sa mabuting balita na ating tinatalakay o pinagninilay-nilayan. Narinig mo yon, Brother Mervin, Sister G, Tita Susan, kayo pong lahat na nanonood at nakikinig sa akin. Claim what is yours. Claim what is yours. Healing is yours. Provision is yours. Salvation is yours. Protection is yours. Provision is yours. Hallelujah. Signs, wonders, and miracles is yours. By faith, through faith, with faith, sa pangalan ni Jesus. Sabi ni Brother Robert, tunay na magaling na si Rap-Rap, ang kanyang anak, ang aking inaanak. Sino nagpagaling? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin si Lord. Can you say Amen? Hallelujah. Yan din lang ang nagpagaling sa akin sa 2 linggong pananakit ng aking katawan, trangkaso, pananakit ng aking balakang, maselang parte ng aking katawan. Hallelujah. Mula sa balakang ko pababa, yan din lang ang nagpagaling sa akin. Siyempre, tulong lang yung gamot na ininom ko, pero ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, ng sigla, ng ating mga katawan at buhay, ayon sa pananalig natin sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Can you say Amen? Hallelujah. So kung ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang problema mo, hallelujah. Inuulit ko let us forward all our issues to God. Dahil naniniwala tayo, sumasagot siya, tumutugon siya sa ating mga dasal at panalangin, ayon sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Minsan pa ibigay natin ang papuri, ang pagluwalhati sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Pangalawa, rely on the Word of God and everything will follow. Rely on the Word of God and everything will follow. Ito ang itinuturo ko parate sa discipleship. Ito ang encouragement ko parate sa mga bata na aking tinuturuan sa kapurihan po ng Diyos, sa discipleship, na umasa lang parate sa salita ng Diyos at lahat po ay kusang lalapit
kusang darating sa atin. Gayong alam naman na ni Lord lahat kung ano ang ating mga hinihingi o hinihiling sa buhay na ito. Kahit nga hindi pa tayo magsalita Basta umasa po tayo sa salita po ng Diyos. Asahan natin ang mga pangako ng salita ng Diyos. Can you say Amen? Pakinggan nyo tong sasabihin ko. Kung ikaw man ay may pinagdadaanan sa buhay o ano man ang problema mo, listen to this, ha? Staying in your problem will keep you away from the very plan and purpose of God in your life or in your life. Hallelujah. So lahat na lang kayo kakausapin ko. Staying in our problems will keep us away from the very plan and purpose of God in our lives. Pagka nananatili ka sa problemang yan, pag nananatili tayo sa problemang pinagdadaanan natin sa buhay, yan ang ating laging pinagninilay-nilayan, yan ang minemeditate natin parati sa buhay na ito. Inilalayo tayo sa napakagandang plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. It will keep us away from God's destiny and purpose sa buhay na gusto niya mangyari sa atin. Kaya huwag kang manatili sa problema mo. Huwag yan ang lagi mong minemeditate. Mga magulang, mga kapatid, umasa tayo sa salita ng Diyos. Umasa tayo sa pangako ng Diyos. Mula sa kanyang mga salita. Can you say Amen? Bible po ang may sabi niyan Hindi naman ako 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ano sabi rito? Ikalawang Pedro kabanata 1 talatang 20 hanggang 21. Makinig po kayo mga magulang, mga kapatid. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan meaning yung Word of God, ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Inspired po itong ng Holy Spirit, itong Word of God. Hindi ito galing sa tao, hindi ito galing sa kanino mang kaalaman na pantao lamang, kundi galing po ito mismo sa Diyos. Hallelujah. Na nangaudyukan ng Espiritu Santo. For the prophecy, ulitin ko for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Yung mga heroes of the Bible, yung mga ginamit po ng Diyos dito, kaya naisulat itong salita ng Diyos, ay kumilos po sila, nangusap sila, nagsalita sila, nang dahil po sa Espiritu Santo. So malinaw na kaya ito sinasabi sa atin para tayo pong lahat ay umasa sa salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Narinig mo ba yon? Ate Mila Lamban, Ate Cecil Cervantes Bacalares, hallelujah, purihin ang Panginoon. Mami Gloma Nalastas, Tita R, kayo pong lahat na nanonood po sa akin. Wala tayong dapat na aasahan sa buhay na ito, Sister Ed Story Campo, kundi ang Word of God. Word of God. Purihin ang Panginoon.
Ito yung nagpagaling sa akin sa malubhang sakit at karamdaman, salita ng Diyos. Ito rin ang nagpabago ng aking buhay. Nagpalaya ng aking mga bisyo sa buhay. Hallelujah! Word of God. Authority ang Bible Authority ang salita po ng Diyos Babasa pa ako ng talata sa inyo. Bakit kailangan nating umasa sa salita ng Diyos? Psalms 118 verses 8 to 9. Ano po sabi rito? Open your Bible. Hindi lang authority ang salita ng Diyos, reliable pa. Talaga nga naman, reliable, maasahan talaga, mapagkakatiwalaan talaga ang salita ng Diyos. Take it from us na mga nangangaral at nagtuturo ng salita po ng Diyos na talagang ito ang aming pinangahawakan. Ito ang aming tinatayuan at tinitindigan. Word of God. Purihin ang Panginoon. Ano sabi? Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo, sa mga leaders ng bansa. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes or leaders. Okay? Salita po ng Diyos yan. Hindi naman ako may sabi niyan. So, hindi naman po dapat ikagalit yan. Dapat pa nga pong ikagala. Dapat pang ipagpasalamat, dapat pa nating ipagmapuri dahil mismo ang Diyos ang may sabi nito. Because God says so, kaya kailangan nating panghawakan ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya Brother Michael Livoon, habang kayo ay nariyan sa hospital, kung meron kang Bible, basahin mo ang Bible mo. Basahin mo ang salita ng Diyos. Yung healing na hinihingi ng misis mo, basahin mo yung buong aklat ni San Marcos. Kasi yung aklat ni San Marcos, Brother Michael Livoon, sa inyo pong lahat, na nagnanais ng kagalingan at kalakasan, kasiglahan ng katawan. Yung Book of St. Mark ay 2/3. 2/3, Ganon po kalaki ang bahagi na yung ginawa po dyan ni Jesus, kagalingan, signs, wonders, and miracles ay naganap po dyan sa aklat po ni San Marcos. Kaya yan ang basahin mo Brother Michael Livoon. Okay? Yan ang pangahawakan mo. Yan ang pagninilay-nilayan mo. Tapos magpasalamat ka na kay Lord. Sabi mo, thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you sa Word of God. Hallelujah. My wife is healed. Yun ang sasabihin mo, Brother Michael. Yun lang parati i-declare mo. Ikaw naman, nanonood sa akin. Sabihin mo, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, I am healed. Because of your word. Ganun. Because of God's word, I am healed. I declare healing upon healing. Ganun lang po, mga magulang, mga kapatid, and it will follow. It follows. Sabi ko nga sa inyo di ba? Rely on the word. Kaninong word? Word of God. And everything will follow. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba Brother Elmer Paboriques? Nagpe-pray tayo sa isang mahal mo sa buhay nung isang araw. Ayan yung patotoo ni Brother Elmer. Mag-undergo ng operation yung kanyang pinsan. Purihin ng Panginoon. Na-delay pa nga yung operation. Pero
nagpe-pray kaming dalawa kasi siya yung malimit na sumasabay sa akin eh. Lalo na sa panahon na inaabot ako ng 4 na oras na pananalangin, bigla po magme-message sa akin yung kapatid na yan. Yung iba ring mga kabataan sumasabay din sa akin. Minsan Sister Jessa at yung iba mga kabataan. Oh, sinasabayan nila ako, sinasabayan ako ni Brother Elmer. Hallelujah, sasabihin niya sa akin, brother, sabay po ako sa prayer nyo. Sabi ko sa kanya, sige, sabayan mo ako. Nagpe-pray kami dalawa. Dahil meron siyang hinihingi sa pinsan niya. O ano nangyari? Successful ang operation, sabi niya sa akin. O, di ba? Purihin ang Panginoon. Kahit po sa walang anumang hinihingi o hinihiling, bigla po yan magme-message sa akin. Ako naman minsan, sasabihin ko sa kanila sa group chat namin, o sabayan nyo ako ha, sabayan nyo ako sa pananalangin. O purihin ang Panginoon. O, pagkatapos nun, siyempre, meron kaming pag-aaral. Meron kaming discipleship. Ano ba pinag-aaralan namin? Word of God. Gayong Word of God ang aming pinag-aaralan, it matters. Hallelujah. Word of God matters sa buhay po natin. Faith matters sa buhay po natin. Prayer matters sa buhay po natin. Hallelujah. As we rely on God's Word, it matters a lot. Para po sa ating lahat, sa pangalan ni Jesus. O, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng patotoo ni brother? Amen po. Successful po yung operation po. Lumakas po yung faith niya. Yung faith ng mahal niya sa buhay o yung faith ng pinsan niya. At ang Diyos ang nagbigay ng peace, hope, at encouragement sa kanya. Kita nyo yan? Nawala po yung worry and fear. Sino nag-alis niyan? Sino gumawa niyan? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang mga pangako ng Diyos. Walang iba kundi yaong mga lumalapit sa Diyos na may pananalig at pananampalataya sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Magmamanifest yan eh. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga po sa mga kapatiran, noong mga panahon ako may nakakaranas ng sakit at karamdaman, hayaan nyo lang ang lingkod na ito. Huwag nyo akong puwersahing magpunta sa doktor. Bagamat naniniwala rin naman po ako sa doktor. Pero alam po ninyo, talaga yun ang aking deklarasyon, and it follows. Pinanghawakan ko po ang pangako ng salita ng Diyos. Totoong nakaramdam at nakakaramdam din ako ng sakit. Pagka minsan sa aking katawan at buhay, lahat naman po tayo prone sa sakit at karamdaman. But God is good all the time, and all the time God is good. Pag nakikita niya na talagang ang faith natin ay nasa Kanya, purihin ang Panginoon, it follows. Healing, grace, and favor follows. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Sabi po ng Bible yan eh. Do not put your trust in princes, in mortal men who cannot save. With their spirit departs, they will return to the ground. But blessed is he whose hope is the God of Jacob, whose help is the Lord thy God, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them, who remains faithful forever. Psalms 146 verses 3 to 6. Ano gagawin natin? Di magpasalamat at magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Narinig mo yun? Sister Ed Story Campo. Purihin ang Panginoon. Kaya, mas magandang manahan, mas magandang panghawakan, ang salita po ng Diyos, ang mga pangako po ng Diyos. Kasi hindi po ito babalik sa Diyos nang walang kabuluhan. Basahin natin. Isaiah
55. O, purihin ng Panginoon. Isaiah 55. Open your Bible. O, salita po ng Diyos ito ha. Pangako po ng Diyos ito. Isaías 55. Mula po sa talatang 8 hanggang 10. Sapagkat ang mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Declarative po ito ha. Declarative statement of God. Verse 9. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip, na kumakatawan po sa salita ng Diyos. Sabi rito, at ang aking mga pag-iisip na kumakatawan niya sa salita ng Diyos kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mga manghahasik at sa pagkain ng mga ngangain o sa mga ngangain. Hallelujah. Ang lalim ng Tagalog. Verse 11. Magiging gayon ang aking salita. Yan. Isaiah 55, 9-11. Verse 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Sabi po yan ng Diyos. Declarative po uli yan ha. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kaya ako sinasabi sa inyo na hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. Gayong ito ang dinedeclare natin sa ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. Job 22:28. Job 22:28. Sa Tagalog, Job 22:28. Ano sabi rito, mga magulang, mga kapatid? Ilista nyo yung mga Bible verses at panghawakan ninyo, panghawakan ninyo. Job 22:28. Sabi po ay ganito. Makinig po kayo Ikaw na may magpapasya ng isang bagay, at ito'y matatatag sa iyo, at liwanag ay sisilang sa iyong mga daan. Thou shalt also decree a thing. Decree a thing, sabi po ng Word of God, and it shall be established unto thee. And the light shall shine unto, or rather, upon thy ways. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Decree a thing. Decree a thing, and it shall be established unto you. Magsalita ka, magpahayag ka ng isang bagay. Mula sa salita ng Diyos, mula sa pangako ng mga salita ng Diyos. And it shall be established unto you. Meaning, magaganap, mangyayari, pagka naka-align, itong mga dinideklara natin sa buhay mula sa salita ng Diyos, mangyayari yan, magaganap yan. Yan ang magbibigay ng liwanag sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Can you say amen sa pangalan ni Jesus? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig po ba ninyo yun, Ate Kiel? Tita Presi Totanes? Ngayon ko lang ulit nabasa itong si Tita Presi Totanes. Huwag ko na lang banggitin yung community nila. Salamat po sa panonood mo, Tita Presi Totanes. Lagi po kayong manood. Kasama nung iba mang kasama nyo sa community. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Praise the Lord. Diba? Tignan nyo po ang Panginoon. Talagang gumagawa, gumaganap. Itong mga taong ito, gaya ng ating kapatid na ito, ngayon ko lang ulit siya
nakita ang kanyang pangalan, nabasa ang kanyang pangalan. Salamat po kay Lord. Nakanood siya muli, nakaninig siya muli ng salita ng Diyos. Bagamat nakikinig, nanonood siya sa kanilang community, sa kanilang ministry. Pero dito po, ang sinasabi ko dito sa live stream na ito, ngayon ko lang ulit nabasa ang pangalan ni Tita Presi Totanes. Purihin ang Panginoon. Claim what is yours. Tita Presi Totanes. Again, sa inyo pong lahat purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Kaya huwag kang mag-i-stay sa problema mo. Pagka hindi mo nilabanan yung problema mo at hindi mo yan napagtagumpayan, yung problema mo ang nagtagumpay sa'yo. So you need to overcome, We need to overcome. Mula sa salita po ng Diyos. Can you say amen? Lagi po kaming nanonood po. Di lang silang, hindi lang sila nagko-comment. Pero lagi daw nanonood. Di marami pong salamat, Tita Presi Totanes. Purihin ang Panginoon. Yun naman pala Praise the Lord. Narinig mo yun? Michael Liboon. Ikaw man ay nasa hospital ngayon kasama ng asawa mong may sakit. Inuulit ko rely on the word of God and everything will follow. Yan lang ang gagawin mo. Brother Michael, hallelujah. Michael pa naman ang pangalan mo, Mikael. Gandang pangalan, Mikael. Ako yun Mi, ako, ka, ikaw, el, Diyos, Mikael. Ikaw at ako sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pangalan mo Mikael, Michael, ikaw at ako at ikaw, tayong lahat ay sa Diyos. Kapag tayo nananalig at nananampalataya sa kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus, pati yun, bigyan mo ng pagninilay, brother, pastor. Syempre, amen. Wisdom yan hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Naniniwala ka na, Michael Liboon, na patuloy na palalakasin ang misis mo, si Sister Rose. Pasisiglahin yan, pagagalingin yan. Ang Diyos ang nagdadagdag ng buhay. Kaya, laban lang brother, laban lang, Sister Rose. Laban lang po, mga magulang, mga kapatid. Ito lang talaga pwede po nating asahan, salita po ng Panginoon. Ito din lang ang ginamit ko sa buhay ko, Word of God Wala namang iba. Purihin ang Panginoon. Totoo po yun. May mga kapatiran, may mga kakilala o kaibigan na abang lingkod na ito, na kapag gumihingi sa akin ng payo, ano ba naman ang ipapayo ko? Anong counsel ba ang dapat nilang marinig? Di walang iba kundi ang counsel ng salita ng Diyos. Ano sabi ni Tita Presi Totanes? Meron siyang patotoo? Thank you po, Pastor. Maraming natututunan sa inyo sharing namin every word sa gawain po. Di ba? Purihin ang Panginoon. To God be all the glory. Tita Presi Totanes. Hallelujah. Na isa rin pong lingkod ng Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. Napakagandang gawain. Napakagandang mga patotoo. Hallelujah. Ang aking mga nababasa galing po at mula po sa inyo na nagbibigay din po ng kalakasan sa akin bilang preacher, bilang lingkod, bilang pastor ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Pati po ako na-encourage din. Pati po ako lalong lalakas. Diba? Lalong titibay, lalong gagaling. Mas lalo kong pangahawakan ang Word of God. Kasi may mga nagpapatotoong gaya ninyo Diba? Yang mga patotoo na yan ay nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng enrichment, nagbibigay ng enlightenment, nagbibigay ng advancement sa buhay po nating lahat. Purihin natin ating mahal na Panginoon.
Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya mga magulang, mga kapatid, hindi ko na po papakatagalin pa itong pangangaral ng salita po ng Diyos. Sa mga narinig po ninyo na mabuting balita na ating pinag-aralan, na sinasabi ko po sa inyo, minsan kailangan nating bumalik sa basics. Dahil sa bagay na ito, mas lalo po tayong pinalalakas, pinatatatag, pinagagaling, pinasisigla, at binibigyan ng katagumpayan ang ating mga katawan at buhay. Siyempre kasama na po ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po na pagpala kayo ng mga salitang inyong narinig. Again, in Jesus' mighty and powerful name, we pray. Amen and amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po dadako na sa panghuling panalangin. Yung sikat na sikat, bago ako magtapos, pinaalala sa akin ni Lord to Yung sikat na basketball player sa buong mundo, na siyang sinasabing the greatest of them all. Siyempre, kilala nyo na yan kung sino. Dumating sa buhay niya na siya'y nag-isip at nagtanong sa kanyang sarili. Sabi niya, bakit kaya hindi ako nakakakuha ng MVP? Bakit kaya hindi kami nakakakuha ng championships? Sabi ng kapangalan ni Brother Michael Liboon. Hallelujah. Ayan, alam nyo na. Pangatlong paborito ko lang siya. Kasi yung paborito ko talaga, yung namayapa ng purihin ng Panginoon. So, ituloy natin yung kwento. Bakit hindi ako nakakakuha ng MVP o Most Valuable Player? Bakit hindi kami nakakakuha ng championships? Sabi niyang ganun. Gayong lahat na mga fancy moves, mga talagang mga magagaling na kilos at galaw ay ginawa niya na. Alam niyo, bigla niyang naisip, sabi niya, I will back to basics. I will go back to basics. Babalik ako sa basics, sabi niya. Alam nyo, nung ginawa niya yon, gaya ng pinag-aralan natin ngayon, nakakuha pa siya ng ilan pang MVPs at nadagdagan pa ang mga championships nila sa kupunan na kanilang kinabibilangan. Alam nyo na yun, ha? Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Salamat po, Lord, at ipinaalala mo sa akin ang illustration ito sa pangalan ni Jesus. So let us pray, mga magulang, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo, pinapupurihan ka po namin, niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan po namin, O Diyos, ang iyong pangalan. Natunay nga po, ikaw ang nagbibigay ng victory, ng grace, ng favor, ng provision, manifestation, gifting, signs, wonders, and miracles, healing, protection, guidance, and so on and so forth sa aming mga buhay. Kaya akin po ipinagkakatiwala ang lahat ng mga nanonood dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naabot po ng programang ito, ang mga kapwa ko po lingkod ng Diyos sa iba't ibang community, ministry, at churches, sa mga kapwa ko lingkod na nagtuturo, nangangaral ng iyong mga salita, sa lahat ng mga kapatiran na nagla-like, nagsishare, nagko-comment, kasama na po itong mga kapatirang gaya sa buhay po ni Sister May Solweta, healing po para sa kagalingan ng kanyang mata, kay Sister Rose Livoon, healing para sa kanyang nararanasang sakit at karamdaman, patuloy na kagalingan kay Rap, hallelujah, at sa lahat-lahat po ng mga kaibigan ko
na nasa ibang bansa, Panginoon, na humihingi rin po ng kagalingan ng kanilang mga katawan at buhay, I declare healing upon healing, grace upon grace to all of them, through all of them. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. Salamat po, O Diyos, ayon sa aming pinag-aralan. Umaasa kami sa iyong salita at nire-require mo kami na magkaroon kaming lahat ng pananalig at pananampalataya. And we all know, you are a prayer answering God sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, aking ipinapanalangin ang buhay ni Nanay Emmy, ang buhay ng kanyang mga anak, mga apo, lahat ng mga kaibigan niya, kakilala niya, kasama niya sa community or church or ministry na kanila pong kinabibilangan. I pray, Lord, I pray na sila man ay dadaluyan mo ng kagalingan, ng kalakasan, ng kasiglahan, ng katatagan, ng kaligtasan at katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, Lord, si Ate G, ang kanyang mister at ang kanyang buong pamilya. Si Ate Pe, ang kanyang mister at ang kanyang buong family. Si Ate Mila, ang mister niya, at ang mga mahal po nila sa buhay, ang family po nila na nasa Canada o nasa ibang bansa at nasa Caloocan or may paho Caloocan. Maging kay Ate Adele, sa mister niya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Sister Tess, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang anak at apo sa pangalan ni Jesus. Kay Major Lim, sa kanyang may bahay at sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister Gina, taga Bulacan. Kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Sister Lisa and family. Kay Sister Maria Baricuatro and family. Kay Sister Teresa and family. Kay Sister Vivian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kay Mami Gloma Nalastas, sa kanyang ateng, sa kanyang dikong, mga anak at mga apo. Salamat po, Lord, sa pagtugon mo sa kanilang lahat, sa mga pangalan at pamilya na aking nabanggit sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Evelyn Torre Campo, sa kanyang mister at sa kanyang mga anak at mga apo. Salamat po, Lord. Kay Sister Edlyn, dyan po sa Japan, sa kanyang mister at sa kanyang dalawang anak sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, sa kanyang o sa kanilang mga mahal sa buhay at yung mga kasama po nila sa bahay. Maraming pong salamat. At yung mga kaibigan, kakilala, kamag-anak po nila na humihingi din po ng dasal at panalangin. Salamat po at sila may tinugon mo na sa pangalan ni Jesus ayon sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo, dearest Jesus. Hallelujah! Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family, maraming pong salamat. Kay Sister Rhea and family, o purihin ka Panginoon, dyan po sa Estados Unidos, yung kanyang mister at mga anak, nariyan po sa US, nasa Lagro, maraming pong salamat, pinagaling mo na rin po. Si Sister Rhea, tarinawang siya po'y nakakapagtrabaho ng muli dyan po sa Estados Unidos sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Adele Tordesillas dyan po sa Australia. Sa mister niya at sa mga mahal niya sa buhay, Lord, kalakasan, katatagan ay sumakanila gayong sila po ay nawalan din ng minamahal sa buhay. Kay Sister Merlin Canto dyan po sa Belgium, yung kanyang mga anak at apo, Lord, na nasa Iloilo, nasa London, at yung anak niyang sumasakay ng barko, yung nurse niyang anak na nasa ibang bansa. Salamat po sa tugon at sagot mo rin sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa kanyang
mga anak at mga apo, especially yung anak niya at apo niya na nasa ibang bansa. Marami rin pong salamat sa pagtugon mo at pagsagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin. Lord, maging kay Tita Presi Totanes. Salamat po Lord kay Tita Presi sa buong family niya at sa lahat po ng mga kasamahan niya, kasama niya sa community, sa ministry na kanila pong kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And again Lord, dito po sa buhay ng aming kapatid na ito, na pamilya po ni Brother Primitivo, yung anak niya, yung apo niya Lord, pag-iingat mo, patnubay mo, gabay mo ay sumasa kanila dyan po sa bansa na kanilang kinabibilangan. In Jesus' mighty and powerful name. Kay Ate Doris at kay Kuya George, marami pong salamat sa patuloy na pagkakaisa, pagkakasundo, Lord God, pag-iibigan, pagmamahalan sa buong family po nila, dyan po sa US, dyan po sa London, dyan po sa New Jersey, dyan po sa Mexico, at yung buong family po nila na nasa Leganis, Iloilo. Maraming pong salamat. Hallelujah. Oh, yes Lord. Maging kay Sister Ann Cosme Clemente, maraming pong salamat Lord sa buhay ng aming kapatid na ito, ang kanyang mister na nasa Qatar, si Brother Rio, ang kanilang mga magulang, kanilang mga anak, mga kapatid po nila ng buong Cosme o Clemente family. Salamat po sa tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Brother Robert, Sister Sheila Cabagnot, again kay Rap, salamat po Lord, pinagaling mo na siya. At pagpalain mo po at biyayaan ang business po nila, mga hanap buhay nila, upang maging pagpapala po sila sa community, sa ministry, at sa family na kanila pong kinabibilangan. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jayus Umali, salamat po sa healing. Kay Sister Rose, kay Brother Jong, na aking po mga kapatid, salamat po sa healing. Grace, Lord, kasiglahan, kalakasan ng kanilang mga katawan at buhay. Sa pangalan ni Jesus, maging sa aking mahal na ina, sa mga kapatid ko, ay iba ko pang mga kapatid, mga bayaw ko po, at sa lahat ng aking mga pamangkin, marami pong salamat, Lord, sa lahat-lahat ng biyaya na kanila pong natatanggap, na amin pong natatanggap, higit ang patuloy na pagkakaisa, pagkakasundo-sundot, pagbibigayan, pagmamahalan sa buong family po namin at sa lahat ng pamilya na lagi pong nanonood at sumusuporta ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Ang buong Payatas chapter, lahat ng mga elders po namin dyan, lahat ng mga kabataan po dyan na amin pong inaalagaan, Lord, patuloy po na sila ay iyo pong gabayan, patnubayan, especially po ang mga batang ito, Lord, na ipinagkatiwala mo pong alagaan namin. Ikaw po nawa, O Diyos, ang patuloy na kikilos sa buhay po ng mga batang ito. Sa buong Payatas chapter, sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, marami rin pong salamat, Lord, sa pananatili at pagdilingkod ng mga kapatirang ito sa ministry ng Jesus is Wonderful. Kaya Lord, I pray, I claim, Lord, na sila may tinutugon mo, Lord, sa kabuuan ng Iloilo chapter at ng kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Ganon din po yung mga taga Tondo chapter, mga taga Leganes Iloilo chapter, ang lahat ng mga taga Lagro community, ang lahat ng mga taga Jesus is Wonderful Ministry, ang lahat ng mga taga New Life Community, dyan po sa May Paho. Lord, maraming pong salamat. Bawat pamilya rin po na kanilang kinabibilangan, maraming rin pong salamat sa tugon at sagot na kanila pong natatanggap sa araw-araw po ng kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng aking mga kumpare, kumare,
Hallelujah. Kasambahay sa pananampalataya. Lord, na lagi pong sumusuporta sa gawain ito, nanonood sa gawain ito. Lahat po sila, Lord, lahat po sila ay tunay ngang tinugon mo in accordance to your will, to your ways, to your word, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa lahat po ng mga nag-undergo ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa, maraming pong salamat sa mga batang ito, sa mga kabataang ito, na ginagamit mo na rin po sa kapanahunan, sa pangaral at pagtuturo ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Elmer Paboriques, kay Sister Nene Pascual, na aking pong mga katuwang sa social media ministry. Salamat din po, Lord, sa grace and favor, healing and provisions na iyo pong ibinibigay sa buong pamilya po nila o sa pamilya na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus, maging sa lolo at lola ni Sister Nene na si Brother Felix Pascual at si Sister Nemi Pascual sa pangalan ni Jesus. At sa lahat po ng pamilyang Pilipino na nanonood o laging nanonood o nakakapanood ng programang ito, Lord, I pray, saan man sila naroroon, dito man sa Pilipinas, saan mang mga bansa, Lord, tunay nga po na sila may abutin mo ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, makilala kanila ng lubusan, Lord God, matanggap kanila, O Diyos, lalong-lalo na po ang iyong kaisa-isang anak na aming Panginoong Sokristo bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng bawat pamilyang Pilipino here and abroad, at tunay nga pong mapanghawakan nila, matanggap nila ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako sa banal na kasulatan, again, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po, Lord, ipinapanalangin ko ang aming mahal na Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang lahat ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, lahat ng mga nasa gabinete o administrasyon nito. Lord, tunay nga po, ikaw ang magbibigay sa kanila ng wisdom, ng knowledge, ng discernment. Ikaw ang magbibigay ng unity sa mga leaders namin sa aming bansa upang yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin para po sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad ang mangyari at maganap sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Ganon din po, O Diyos, ang mga kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, chaos, disaster, calamity, o anumang uri o klase ng negativity, ay aking pong ipinapanalangin. Ikaw po ang mamamagitan sa kanila, aming Panginoong Sokristo. Ikaw ang pumagitna sa lahat ng mga bansang ito, including, Lord God, ang aming bansa na kinabibilangan. Ikaw din po ang pumagitna, ang papagitna, Lord God, upang patuloy po naming lahat na maranasan ang anumang kaayusan sa buhay po ng bawat isa, sa bawat bansa, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Kaya aming Ama, nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin. All of us are thankful and grateful na kami pong lahat ay blessed, redeemed, saved, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, accepted, and most especially, all of us are valued and loved by your God in Jesus' mighty and powerful name. Kaya maraming pong salamat na kami pong lahat ay tumanggap na ng lahat ng mabubuting bagay sa aming pong mga buhay. Mula sa iyong mga salita na ang sabi mo, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this. In Jesus' mighty and powerful name we pray, with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen
and amen. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong FB page. Mag-follow po kayo. The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. At meron po tayong sabayang pananalangin, mga magulang, mga kapatid, tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Welcome po kayong lahat na sumabay sa amin. Gayong ang mga kasamahan ko po, ng mga kapwa ko elders at leaders, sa buhay po ni Sister Lumen, Ate G, at lahat po ng members, lahat po ng sponsors, lahat po ng mga kapatiran na nasa komunidad at ministeryong ito ay sabay-sabay pong nagdarasal sa gayong oras. So kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto naman po ninyo kaming imbitahan, kami po mga preachers sa Jesus is Wonderful at sa New Life Community, i-message nyo lang po kami, mag-message lang po kayo sa akin. And we are willing, I am willing na makarating po sa inyong mga lugar, sa ministry po ninyo, sa community po ninyo. Hallelujah. Tita Presi Totanes, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nang sa ganun po, makapagbahagi rin naman kami ng salita po ng Diyos sa inyong mga lugar, churches, ministry at community. Sa kapurihan po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? So, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli, araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon, magkita-kita po tayo sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. So tanggapin po ninyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. At marami pong salamat sa inyo pong lahat.